outgoing Hilux. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Toyota San Fernando. 2026 Toyota Hilux E. Yung price, 1,662,000 pesos. Simple lang yung design ng front fascia. Yung maganda dito, pwede kang mag-facelift ng hybrid version. Walang front camera. Yung headlamps, halogen. Pero yung fog light, LED. May front skid plate or bash plate na metal. Chrome yung side mirror cover. Walang camera. Wala ring blind spot monitor. 17-inch alloy wheels. Naka-disc brake sa front, drum brakes naman sa rear. Mataas yung ground clearance. Chrome yung door handle with keyless entry. Wala nga lang smart entry button. Check natin yung interior. Medyo nakapasok lang yung side stepboard, kaya mahirap siyang tapakan. Fabric seats. Manual seat adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman sa armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Urethane steering wheel. Naka-hydraulic power steering pa rin to, kaya medyo mabigat pa rin yung feel. Tilt adjustment nga lang tong steering column. Rotary type ignition. Analog pa rin yung gauge cluster with multi-info display. Pagdating sa visibility, okay naman, mataas yung ride height. Kitang-kita pa rin yung hood. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar, kaya less blind spot. 8-inch infotainment screen. May Apple CarPlay and Android Auto, pero wired nga lang. May volume and tuning knob. Dual zone climate control. May 212-volt socket at USB port. 6-speed automatic transmission. May eco and power mode. Manual handbrake. Fabric yung center armrest. Check natin yung storage. Okay lang yung storage space. May upper glove compartment or cool box. Hindi dampen yung glove box. Iset ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung back seat. For reference lang, 5'7" yung height ko. Fabric seats. Sa door panel, hard plastic. Fabric naman sa armrest. Power window switch, pero hindi automatic. May grab handle sa B-pillar. Nakaset na to sa driving position ko, yung legroom. Okay lang yung kneeroom, hindi masikip, hindi rin maluwag. Yung foot space, makakapag-stretch ka pa. Hindi nga lang flat yung floor, medyo mataas din yung hump. Yung foot space, makakagalaw ka pa. Yung sitting position, okay lang, medyo matigas lang yung upuan. Yung headroom, nasa 3 to 4 inches pa. Okay naman yung sitting position, hindi siya upright or 90 degrees. Check natin yung truck bed. Simple lang yung design ng tailgate, clean look. Yung taillight, halogen. May reverse camera, parking sensor. Hindi nga lang to equipped ng tailgate assist, kaya expect nyo na mabigat. Malaki na rin yung size ng truck bed. Check natin yung spare tire. Naka-alloy wheel. Pagdating sa rear suspension, naka-rigid axle with lip spring. Expect nyo na yung firm ride na matalbog. Check natin yung engine bay. 2.4-liter turbocharged diesel engine. Based sa engine specs, malakas na rin yung power output. Pagdating sa fuel consumption, matipid na rin to. Worth it pa rin bang kunin tong outgoing model? Worth it siya, lalo na sa pricing. Kung hindi ako nagkakamali, mas mahal ng 100k yung next-gen Hilux na E-variant. Pero kung gusto mo ng E-variant na mas powerful, hintayin mo na yung next-gen Hilux. Kasi 2.8 liter na rin yung engine nun. Palike na lang and subscribe. Paalam.